Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga ang pinag-uusapang sending off party ng ating representative ng Miss Cosmo International Philippines na si Atisa Manalo. At kung titingnan nga ninyo ay bonggang-bongga ang sending off party dahil inatinan ito ng iba't ibang taga-media at doon nga ay tinanong si Atisa Manalo kung paano daw ba siya naghanda para sa kompetisyon na ito at ano-ano mga preparation ang kanyang ginawa upang manalo sa kompetisyong ito na gaganapin sa Vietnam. Ating panuorin ang kanyang mga kasagutan sa mga kaunti nga lang naman na katanungan. Ating pakinggan mga kamabuhay fans. Growing up with very limited opportunities, I was a self-taught entrepreneur. So I know the value of early education for young people and for them to be able to achieve their dreams. So I am working with Alan Academy. I am partnered with them where we give them the tools to be able to reach their dreams and create the life they want for themselves. We teach them global citizenship, we teach them financial literacy, all the skills that you need to survive in the new fast-paced world that we live in today. That's the impact I want to make. I want to change the educational landscape of the Philippines. I know it's a big dream, but it's a dream worth pursuing. What aspect of the Sa katanungan naman, sa ikalawang katanungan ay tinanong naman si Atisa Manalo kung bilang isang representative, ano daw para sa kanya ang ambience niya, ano yung kanyang pananaw na ang pageant na ito ay gaganapin sa Vietnam. At sa palagay niyo ba, ano daw baga ang kanyang preparation? Wala daw bang pinagkaiba at nakakahalintulad rin daw baga ito sa Pilipinas? Ating panoorin. or the competition are you most excited about it and why? I'm really excited for the national costume. You know, they built a stage on a lake, well, in an island near a lake, for us to be able to showcase our culture, different cultures all over the world, and I'm really excited to see that because one aspect of pageants I really enjoy is getting to know people from all over the world, getting to know their culture, getting to know how different or how similar they are with us. So that's the part I'm very excited. I think I should be the first Miss Cosmo. Sa tanong naman na bakit si Atisa Manalo ang hihiranging Miss Cosmo International, ano ang kanyang kasagutan sa tanong na ito? At alam naman natin na ang tanong na ito ay basang-basa na or ibig sabihin gasgas na sa larangan ng pageant. Ating pakinggan ang kanyang isinagot sa katanungang ito. International because I want to be a trailblazer. I want to set the tone of what it takes to be a Miss Cosmo. And I want to set the tone of what it takes for this pageant in the future. And I want to be a pioneer, I want to be the leader, I want to be a part of the pioneering organization that is Miss Cosmo and achieving, changing the landscape of pageantry forever. For me, growing up with very limited opportunities, I was a self-taught entrepreneur. So I know the value of early education for young people and for them to be able to achieve their dreams. So I am working with Alan Academy. I'm partnered with them where we give them the tools to be able to reach their dreams and to create the life they want for themselves. We teach them global citizenship, we teach them financial literacy, all the skills that you need to survive in the new fast-paced world that we live in today. That's the impact I want to make. I want to change the educational landscape of the Philippines. I know it's a big dream, but it's a dream worth pursuing. What aspect of the Miss So, talaga namang laban na laban ang ating nyo sa darating na competition kaya talagang handang-handa na siya. At ang dami pang mga sinabi ni Atisa Manalo at sa kanyang palang com skills at sa kanyang pagpapaliwanag ay talagang pinaghandaan ng ating representative ang Miss Cosmo International na at ito nga ay gaganapin sa Vietnam.
atin naman basahin ang mga komento ng ating mga kamabuhay fans. Grabe naman ang ganda ni Miss Atisa. Kasi nga nung sa sending off niya, iba yung kanyang outlook. At titingnan naman ninyo, siguro para maiba-iba naman ang outfit niya, ang datingan, iniba niya yung hairstylist. Iba talaga mag-cheering squad ang press. Tawang-tawa ako every time na mapapanood ko si Atisa. Oo naman, syempre, dahil talaga namang full support ang ating mga presa kay Atisa Manalo. Sana nga manalo talaga si Atisa Manalo. Syempre naman, sa apelyido pa lang, panalong-panalo na si Atisa. Good luck, Atisa. And this mega over queen singer MC Kuno, he should join Miss Queen International. He is a cross between Asia. At talaga nga namang napaka mega over queen na itong si Atisa Manalo. Hoping na maging very fair ang mga judges at walang mekos-mekos na magaganap. Kasi nga, di ba, doon sa Miss Grand International, talagang kahit anong ganda ng ipinadadala natin na representative ng Pilipinas, talagang hindi may katuwa na iniisip talaga ng mga pageant fans na mekos-mekos nga daw ang Miss Grand International, kasi talagang cooking show talaga naman at hindi maikailan na talagang lahat ng representative natin ay ligwak na ligwak. So dito mapapatunayan ni Atisa Manalo kung talagang hindi ito mekos-mekos at talaga namang bigatin nga talaga ang judges. At isa nga sa mga natunugan ko na judges ay si Paula Shugart, si Madam Paula Shugart, na alam naman natin na ito ay veterana sa larangan ng pageantry dahil siya ang national director nga naman ng Miss Universe mula 1998 hanggang 2023 at nitong kamakailan nga lang ay nag-resign ito si Paula Shugart. At ang sabi pa ng mga ilang pageant fans natin, Atisa, huwag memorize ng sagot, dapat show authenticity coming from your heart. Sure, mananalo ka. Yun yung isang payo ng ating kamabuhay fans. At sinabi pa niya ng mga pageant fans natin, yung aura ni Atisa ay parang kakaiba at talagang nagpapakita siya na handang-handa na siyang mapanalunan ang Miss Cosmo International crown at talagang handang-handa na siya. Kala ko si Christian Bautista kumakanta. Hindi naman, hindi yun si Christian Bautista, isa sa mga talent ng Empire PH. Sabi ni The Walk Flame, love na love niya si Atisa Manalo. Hindi niya alam kung bakit love na love niya. Sabi niya, if not Atisa daw ang mananalo, anyone but not our neighbors. At sabi nung isang pageant fans, wag naman daw, kung halimbawa hindi si Atisa ang manalo, wag daw yung isang kapitbahay natin dahil alam naman natin na kapag nanalo sila, talagang tataas ang kilay at tayo ay tataasan ang kilay ng mga taga-Inju. Alam naman natin na talagang si Atisa Manalo ay may ibubuga. At syempre, ayaw natin at matatalo na tayo ng ating kapitbahay. New look ni Atisa Manalo, super stunning and so youthful niyang tingnan at matalino pa siya. Siya na nga ang susunod na Miss Cosmo International Queen. Ang ganda daw ng tanong sa kanya na who will be the next Miss Cosmo International, ay talagang fit na fit yung tanong ni Atisa Manalo. Not expectations because she's still the same Atisa whose communication skills are so glaringly weak. Hindi naman. May improvement naman. Dapat talagang si Atisa na ang mananalo. Nagparito kay ata siya ng ilong. Hindi naman, talagang nung napansin ko ay talagang ganyan talaga si Atisa Manalo at walang nabago, ganyan-ganyan. Mabuhay ka, Atisa Manalo, at good luck sa laban mo. At syempre, may iba't ibang strategy din. Tinanong din si Atisa kung
ano daw yung mga wardrobe na gagamitin niya, lalo na sa evening gown. At sabi niya, iba't ibang collaborative effort ang kanyang hininga ng tulong. At isa na nga ito si Mac Tumang na gagawa ng kanyang gown. At alam naman natin si Mac Tumang ang gumawa nung kay Catriona Gray na evening gown nung lumaban siya sa Miss Universe 2018 sa Bangkok, Thailand. So ayun lang mga kamabuhay fans, at kung di ka pa nagsusubscribe sa aking channel ay huwag kakalimutang i-subscribe at i-likes mo na rin ang likes button, at huwag din kalilimutang mag-comments upang tuloy-tuloy ang ating interaction. Yun lang, paalam!